So, kumusta mga Pinoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo sa WP is Nothing Mahal. Ano? So, muli, ang video ito ay from Melb's Castle. So, meron ito pamagat na China, pinagbantaan ng giyera ang US, ang Pilipinas, question mark. Hinamon at di daw natatakot ang China sa digmaan. Talaga ba? Ito lang yung bansang hindi natatakot pero ayaw namang magsimula eh. So yun, again, Amal's Castle, support nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag yun na rin kalimutan, supportahan yung YouTube channel natin. Trip it noisy. So di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China pinagbantaan ng giyera ang US, ang Pilipinas. Hinamon at di daw natatakot ang China sa digmaan. So, ito na yun. So, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video ito. So, again, I'm Melb's Castle. So, like, comment, share, subscribe. Start! Tapos ang kilakilabot na persahang pag-atake ng China Coast Guard, tahimik pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Nako. May binubuo ba tong planong pag-atake laban sa mga Chinese? Kausap na ba ni PBBM ang US para sa Mutual Defense Treaty? Wala pa ngang opisyal na balita dyan. Pero ang Chinese Foreign O nga dapat yun din yung gawin talaga, no? Yung hindi ipapaalam sa China ba? Ministry di pa rin tapos. Pinagbantaan pa tayo. Bilang daw yan ang matitikman ng Pilipinas pag pinagpatuloy ang provocation sa kanilang teritoryo. Ang aksyon raw ng China ay legal. Binangga ng Pilipinas ang Chinese Maritime Militia, gumanti lang raw ang China. Lakas talaga ng trip ng mga to eh. The Philippines vessels secretly carried construction materials and even weapons and equipment. O ano naman pakialam nyo? Sa amin naman yun. Diba? Ito yung ito yung masamang idinudulot ng past administration eh. Nakipag-gentleman's agreement sila na hindi na i-refer yung BRP Sierra Madre. Ngayon, eto na. Tayo na yung pinapalabas na mali ng mga hinayu perks na to. 仅夹带建筑材料，还偷运武器装备，故意冲撞中方的船只， Ram 对人 Chinese 员 vessels. 还对中方的执法人员泼水、投掷物品。 The Philippine side threw water and hurled objects to Chinese enforcement personnel. Grabe ang lakas nilang ito sa word na the Philippines side threw water. Yung nakita nyo yung yung latest na bangayan ng Philippines at China, di ba? Parang inanuhan yun ng tubig. Pero I think binuhos lang yung tubig doon eh. Di ba? Ang lakas nila magreklamo doon sa throw ng water, pero yung water cannon nila, grabe, ang lalakas ng amat. 有关的做法明显加剧了海上的紧张局势，严重威胁中方人员和船只的安全。中方依法采取必要措施，维护自身主权、合法合 necessary 理、 measures. 专业克制，无可非 So sila lang yung pwedeng mag-necessary 议 measures. 。中方敦促菲方立即停止海上的侵权挑衅。 We urge the Philippines to stop infringement and provocation at sea at once. Pwede naman nating i-edit yan eh. Yung i-response natin, we urge the China to stop infringement and provocations at sea at once. Diba? Kasi meron tayong dokumento eh. Sa atin yung tapos pasok pa siya sa 200 nautical mile natin eh. Dapat yun yung pag-aralan talaga ng China na bakit ba pumapalag ng Pilipinas. Okay. So, meron din pala silang pinaniniwala ang rights. Di yung, yun lang yung pinaniniwala nilang rights yung iti-take nila, like, ipapalabas pa nila, which is, sila na nga yung nagmumukhang mga magnanakaw talaga. 否则后果自负。 Pero di lang China ang nagbanta pabalik. Nagsalita na rin ang Yun. Pentagon at US State Department tungkol sa brutal na pag-atake. Pag ipinagpatuloy raw ng China ang gantong klaseng aksyon, nagbabala ang Pentagon na mas lalala pa at lalawak pa ito. Ibig sabihin ba ng Amerika manghihimasok na ang US sa gulo? Posible I think malabo manghimasok ang US. Like, siguro,
ano na lang, if ever na meron talaga madedo, men. Pero yung naputulan lang ng daliri, ewan ko parang hindi pa rin eh. Malawakang gera ang mangyari nito sa West Philippine Sea. Nagkakahamunan na kasi. Behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Our Philippine allies, the PRC vessel's dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endanger the lives of Philippine service members. It's reckless and it threatens regional peace and stability. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and it could lead to misunderstandings and miscalculations that could lead to something much bigger and much more. Parang meron nga akong nakita na ano eh, sinusubok daw ng China yung MDT ng PH at US. Like, sana nga mag-activate yung MDT talaga. Pero yun, ano naman eh. Para makita din ng China ba kung ano yung hinahanap nila. Diba? More violent. Hindi tayo ang unang magpapaputok. Binigyan din yan ni Philippine Navy Commodore Trinidad. Dahil pag tayo ang unang nagpasabog, di Pilipinas ang nagsimula ng gera, hindi ang China. Tama. Into a shooting war. That they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan dyan. Understand Chinese thought. Papatol tayo sa mali. Nila, pamingirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Nag-usap na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Secretary of State Antony Blinken. Ang pananahimik raw ni Pangulong Marcos ay may mabigat na kahulugan. Maaaring may pinaplanong pasabog at US at Pilipinas lang. Meron talaga yan, imposible namang wala. Kasi tama naman, hindi mo naman talaga pwedeng ipaalam lahat ng plano mo sa China. Kasi yun nga, ang China kasi parang nagre-react sila, like, for example, anong tawag dyan? Parang halimbawa, papalagan natin sila. Ngayon, yun din yung gagawin nila. So, mas maigi na lang siguro na magkagulatan ba? Like, halimbawa ngayon, meron nang nangyayari na, meron na nga tayong sundalo na naputulan ng daliri. Ang magandang gawin natin naman dyan, yung siguro, aasikasuhin na natin yung yung mga some kind, ano bang dapat gawin na sa China after that. Pero yun nga, hindi siya dapat step by step or every move ipapaalam natin sa media kasi yung China din sila paghahandaan din nila. So mas maigi ng magkagulatan para syempre sila magulat din sila, di ba? I think good tactic din yun. Sa China. At posible raw na ma-activate na ang Mutual Defense Treaty dahil dito. I don't think that either party, I don't think any party, China, Philippines, the United States wants to go to war. And I don't think countries go to war unless they want to go to war. But I do think that China believes that it can continue to escalate without significant consequence based on what's happened so far. Secretary Manalo has already been talking to Secretary Blinken. That's great. They should certainly do that. But I think it should be sent as a clear message that further consultations will be taken under Article 3, in which they talk about the violations to Philippines' territorial sovereignty and its security, and how does the Mutual Defense Treaty apply? Because I think it clearly applies. These are armed. All you have to do is look at these pictures. These are armed attacks against Philippine public vessels. This is what we've been talking about now for months. Maghanda-handa na tayong lahat. Kung totoong itutulak ni PBBM ang Mutual Defense Treaty, direktang manghihimasok na ang US Army sa gulo. At malaking gulo talaga yan, gaya ng sinasabi ng Pentagon. Mas lalala at sana lang talaga hindi tayo iiwan ng alala pa ito. Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba ang yung salobin. So, yun lang naman muna, guys. So, that video is from Melb's Castle. So, syempre, Melb's Castle, support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, syempre, before you leave on our channel, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, diba? So, alam naman natin na meron talagang nakaambang plano din dyan. Yung kasi dito, yung mga Pilipino kasi, gusto nila, dapat update yung natin sa kung ano ba yung mga movement natin, di ba?
every time na may ibabato yung China sa atin, ang gusto ng kababayan natin or yung mga pro-China Filipino is ipakita natin yung mga every move nila para siguro ma-criticize nila yon, or yun, makahakot pa sila ng mga tao na i-hate din yung plan na yon, imbes na, or kahit na ang ginawa lang naman ng planong yun ay ipaglalaban natin yung ano talaga yung karapatan natin. Kaya siguro ano na din, parang din-script na rin ng ano tawag dyan, yung ng presidente at mga kasamahan niya yung ano, 'di ba? Yung next move, kasi tama nga naman, if ever kasi na ipalabas ni PBBM yung every move niya, yung China naman parang makakapaghanda din sila ng mga counters, 'di ba? Or yung halimbawa, yung China inanunsyo nila na manghuhuli ni sila sa June 15. So, syempre, yung Pilipinas, malayo pa lang, nagpaplano na rin na, okay, ano ba yung dapat natin gawin dito? So, parang nagiging ganun ba? Like, parang humihina na ata yung impact, something like that. So, if ever na, halimbawa ganyan, may naputulan na tayo ng daliri dito, syempre, meron na tayong tawag dyan, plano na parang ginagather lang yung mga evidence pa. Like, syempre, ang gusto lang din naman ng Pilipinas or yung namamahala sa atin ngayon, yung commander-in-chief natin, hindi tayo mag-uumpisa ng war. Kasi kapag nag-umpisa tayo, magiging mukha lang tayo masama, di ba? Like, siguro hindi na kapagtimpi. Though, mga grabe na talaga yung ginagawa ng China. Pero, I think, ang nangyayari kasi dito, hinihintay na lang talaga natin kung yung China mismo yung uuna eh. 'Di ba? Pero I think din ang ibig sabihin ng uuna siguro kapag meron ng Filipino personnel na madedo. Pero ang gusto kasi ng mga kababayan natin dito na anti ngayon government, palagan agad. Gusto nila na if ever na magkamali tayo sa pinaglalaban daw natin, tayo pa nga yung masisisi kung bakit ginagawa sa atin yan ng China. Pero kita nyo naman, di ba? Sobrang galit na galit sila na i-repair yung BRP Sierra Madre. Hindi naman yun pwede. Dapat naman talagang i-repair yan kasi ng outpost natin kung mawawala yan dyan, di ba? But, yun, good luck na lang talaga sa sa administrasyon ni PBBM at syempre sana yung mga kapwa Pilipino natin ay suportahan natin kung ano yung plano ng gobyerno kasi para sa Pilipinas naman yan. 'Di ba? Hindi naman yan. Ang iba kasi parang nandun pa lang sila nag-i-stick sa sobrang laking giant daw ng China. 'Di ba? Like natatakot sila sa isang nuclear bomb or war. Pero sobrang malabo yung China hindi yan basta-basta magpapakawala lang ng nuclear kasi syempre maaari niya ring ma-trigger lahat ng mga bansa na may galit sa kanya eh. 'Di ba? Kapag mag-release kasi yan, for example, magre-release yan ng isang nuclear, wala na. Kukunot na lahat ng noo ng mga kalaban niya. Baka nga pagtulungan pa yan eh. Nag-iisip din naman yung China sa pagdating sa mga ganyang usapan. So, syempre, tayo, Pilipino, hindi naman natin pwedeng basta-basta lang ibigay yan kasi teritoryo natin yan. Kawawa yung mga new generations if ever na ma-acquire yan ng China. Baka time will come kapag isinuko natin yan. Magugulat na lang tayo mga 2070, 2080, wala na. Meron na mga Pinoy na ibinigay doon sa China kasi nag-trespass sa dagat na yan, which is atin naman sana talaga, di ba? Yun yung pinaka-iniiwasan natin. Kaya tayo tumitindig ngayon. Ayaw natin ng gulo, pero at the same time, ipaglalaban natin kung ano yung sa atin, di ba? Ganun lang naman yun eh. So, yun, hanggang dito na lang muna. I'm Elves Castle. Tapos yun, syempre, like, comment, share, subscribe. Nice is out.